Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tutulong ang pamahalaan para muling itayo o ayusin ang mga paaralan at iba pang infrastruktura sa Ilocos Norte na winasak ng bagyo. Yan ang ulat ni Isaiah Mirafuentes live. Isaiah. Dominic, isa ang bayan ng Pagudpod dito sa Ilocos Norte sa pinaka-naapektuhan ng bagyong Marce. Hindi baha ang sumalanta sa bayan na ito, ngunit malalakas na hangin at alon sa dagat ang ipinatikim sa kanila ng bagyong Marce. Isa sa pinakamatinding binayo ng bagyong Marce ay ang bayan ng Pagudpod sa Ilocos Norte. Maraming bahay ang nawalan ng bubong matapos siliparin ng napakalakas na hangin. Kanina, nagtungo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bayan ng Pagudpod sa Ilocos Norte upang tingnan ang sitwasyon sa lugar matapos ang paggagupit ng bagyong Marce. Binisita niya ang nasirang seawall sa Barangay Poblacion 1 na sakop ng bayan ng Pagudpod. Ayon sa mga residente, nauna na raw itong nasira noon pang bagyong Egay, Hulyo ng nakaraang taon, at mas sinira pa ito nang humagupit ang bagyong Marce dahil sa malalaking alon. Gumagawa na rin ng paraan ng pamahalaan para sa ikaayos ng mga nasirang paaralan na epekto rin ng bagyong Marce. Kasabay ng pagbisita ng Pangulo sa Ilocos Norte, nagkaloob rin siya ng ayuda kagaya ng bigas, food packs at sanitation kits para sa mga residenteng nasalanta ng bagyo. Nagbigay siya ng nagkakahalagang 70 million pesos na livelihood and financial assistance para sa libong residente na naapektuhan ng bagyo dito sa Ilocos Norte. Kasama niya nagtungo ang kanyang tatlong anak na sina Ilocos Norte 1st Congressional District Representative Sandro Marcos, Simon Marcos at Vincent Marcos at ilan pang mga opisyales ng pamahalaan. Payag ng Pangulo, ang suportang ito ay bunga ng pagtutulungan ng mga ahensya ng gobyerno. Base sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, halos 3,000 pamilya katumbas ng mahigit sa 900 at 9,300 individual ang apektado ng bagyong Marce dito sa probinsya ng Ilocos Norte. Habang sa bayan ng Pagudpod na labis na naapektuhan ng bagyong Marce sa probinsya ay aabot sa mahigit 1,500 ang total and partially damaged ng mga kabahayan. Dito lang po kami para tignan na maganda ang inyong ang pagbigay ng tulong. At kung meron pa kayong ibang pangangailangan, andyan po ang ating LGU, nandyan ang provincial government, andyan din po ang mga ahensya ng gobyerno, lapitan lang po. At lahat ng maaari namin gawin ay gagawin namin para Dominic, alam mo, dahil isa ang probinsya ng Ilocos Norte sa pinaka-inaasahang dadaanan din ng bagyong Nika, kanina yung mga residente dito ay hinigpitan na nila yung mga tali sa bubong ng kanilang mga bahay. Dahil kwento ng ilan sa atin ay natroma na raw sila sa nangyari noong bagyong Marce na kung saan tinangay ng hangin yung mga bubong nila. Samantala, Dominic, habang sumasahing papawid tayo ngayon, nakararanas tayo dito sa probinsya ng Ilocos Norte ng malalakas na pag-ulan at malalakas na hangin. Nandito ako ngayon sa isang covered court na sinira ng bagyong Marce. Yung kalahating bahagi nito, Dominic, actually wala ng bubong dahil nga sa tinangay na ng malakas na hangin. At problema rin ng mga residente dito ay ang kawalan ng supply ng kuryente dahil maraming poste ang ipinatumba ng bagyong Marce. At yan muna ang latest mula dito sa Ilocos Norte. Balik muna sa Dominic. Alright, maraming salamat Isaiah Mirafuentes. Ingat kayo dyan.